Ayan guys, check natin to kung anong sira. Itong dalhin dito, nung dalhin, mayroon na siyang wire. Pero hindi nakasaksak yung USB niya. Malamang ito, nasira na yung saksakan ng USB. At kasi laging tina-charge. Laging nalulubat charge. Napapampam yung saksakan ng USB. Ngayon, dinirekta ng unang technician sa loob. Yung red niya, positive, tapos yung black, negative. Tapos may dalawa pa siyang data yan guys, data. Kaya ang gagamitin lang natin, itong black at red. Tuturo ko rin sa inyo kung bakit yan ay natanggal ulit. Ayan guys. Original nga ito. Dami speaker. Ayan guys. Ang tawag nga pala ng mga tao na dito ngayon, speaker. Kaya ang speaker, ito lang. Hindi naman yan tutunog kung walang amplifier. Tapos yung tinawag na Bluetooth speaker pala, Bluetooth speaker. Kung kayo magawa pala guys, dapat lagi kayo may lagayan ng tornilyo at nang hindi nangangalat. Kung mayroon kayong magnet, hindi na lang ninyo lagay lahat. Pamagnetin ninyo dun. Kaya kulang-kulang na tornilyo nito. Malamang yung unang nagawa, nagkaiwalay na mga tornilyo lang. Battery niya guys, may nakasulat to. 3.7, 6,100 mAh. Ito nga pala guys, naalis na niya yung micro USB. Inalis na. Tapos ihininang niya ito. Ay napakaliit doon ng contact. Pupunggal yung pagkakahinang niya. Kaya nga dapat dito binubuhol nang hindi ulit-ulit ng trabaho. Itong positive niya, halimbawa hindi mo alam kung alin dyan ang positive pang terminal, masususog mo yan sa pamamagitan nitong capacitor. Yung capacitor. Buksan mo yung ilaw. Yan. Itong capacitor, lalong di yata nakikita. Yan. Kung babasahin natin, lahat ng circuit guys, yan mga battery, tapos may input ng charger, may una yung dadaanan na filter capacitor. Dito mo yan mahanap ang positive. Halimbawa, yung negative nitong, inalsan nitong ito, negative to. Yung inalsan rin ninyo ng micro USB, yun ang negative niya. Ang positive naman niya, dito sa apat yan na contact eh. Hindi pa ninyo halimbawa alam, pwede yung masusog ninyo, mag-set ninyo X1. Itong banda dito, ayun, may terminal na yun. Yun ang positive niya, ng capacitor. Ito namang may black, negative yan. Test natin. Ito. Tapos itong negative, ayan, may contact siya. Naka 0 ohms adjust na tayo. Dapat sa 0 yun pumatak. Kasi, ayan, tandaan ninyo, pag pinagdikit ninyo itong dalawa, doon lang siya din papatak. Tapos isi 0 ohms adjust ninyo. Itong pihitan. Dapat, pag na-test ninyo na, yan, nag-0 ohms, nag-0 din siya, ibig sabihin, yun yung kadugtong niya, wala siyang ibang dinaanang circuit. Para sigurado rin kayo, ibabaliktad pa ninyo yan. Yan. Kasi baka may diode na dinaanan. Hindi yun papalo sa kabilaan. Yan. Tapos, ito namang panganapin mo naman itong positive niya. Ay. Yan. Panganapin mo itong positive.
iisa-isahin mo naman yung terminal na 4. Yan, pumalo, hindi, tapos itong dalawa, ibig sabihin ito yung data nya kasi hindi ito, yan, hindi yan gumagana. Ibig sabihin yun yung data nya sa USB. Ito ang gumagana, ito yung sa positive nya. Para sigurado pa ulit kayo, ito naman pagpapalitin ninyo yung test prod. Then ulit sa positive, tapos isa-isahin nyo. Ayan, pumalo na naman siya sa 0. Ibig sabihin yun talaga yung may continuity. Yung iba may continuity din dyan, pero mas mahina, hindi aabot sa 0. Ibig sabihin hindi yun. Halimbawa, hanap tayong halimbawa ng may continuity. Wala. Ayan guys, dito natin yan ihinang mamaya. Yung red, positive. Tapos yun namang negative, kahit saan pwede mong inihinang. Doon sa pinagtanggalan nito, pwede siyang ihinang. Tapos dito, pwede rin. Ito guys, pagka binaliktad mo, yung positive ng capacitor, tapos kinunik mo dito. Wala, ayun, mayroon, pumalo ng konti. Ayun. Hindi mo yun mahanap kasi mababa lang yung capacitor niya. Ang volts. Dapat dito mo taas para matagal mo. Titest mo yun. Ayan. Pero napakatagal niyang bumaba ng pointer. May inip ka. Ayan. Matagal pa yung magbababa. Di katulad sa X1, mabilis na mabilis. Ayun guys, dito natin ihinang yung positive mamaya pag mayroon ng panghinang. Yan. Tapos ito, yan na yung negative nya. Tapos hindi na rin siya mabubunot mamaya. Dito natin palulusutin. Bubutasan natin yan ng panghinang. Tapos diyan natin ibubuhol. Hindi na niya yan mahihila. Matatagal-tagalan na yung masira. Yan guys. Tapos sa susunod naman, ituturo ko naman sa inyo yung mga kung paano maghinang. Yung magandang hinang. Hindi madikit-dikit sa ibang nagkahalo-halo ng madikitan. Tapos para madikit rin ng pagkakahinang, kailangan malinis. May isa pang sekreto guys sa soldering iron. Halimbawa ay matataas ang wattage, malakas yung mag-init, maaaring niya masira itong mga circuit, mga electronic parts. Maaari ring magtikal itong PCB sa sobrang init, matitikal na siya doon. Sa susunod madali na siya masira. Kaya ang kailangan natin, may sikreto din. Ang gamit ko ay 40 watts pero hindi nakakasira ng circuit. May sikretong ginagawa doon. At pag mataas din yung wattage, sobrang init, hindi rin nadikit hindi agad niya natutuna yung LED kasi natututong yung dulo ng soldering tip. Okay guys, ito soldering natin, soldering LED. Masyado nang matagal. May itim-itim ng paligid. Hindi yan guys didikit. Kaya kailangan linisan muna ninyo yan. Kakalisan ninyo, alisin. Kailangan maging makintab. Kasi matatagalan kayo magpadikit niyan. Ang guys, yan nga pala. Ang soldering lead, kailangan 60-40. 40% yung asido niya,
Tapos 60% ang lead. Kaya makintab na. Tapos titesting natin itong panghinang. Ayan guys, ang nangyayari. Kapag 50 watts, ayan, 45 watts, ayan, nagiging tutong yung dulo niya. Nagiging tutong. Hindi na luluto yung ano, hindi natutunaw ang tingga. Ang kailangan dyan, haba-habaan mo pa itong soldering tip niya para yung init niya hindi masyadong sobrang lakas na nakakarating. Yung tanso niya dito sa dulo malinis palagi. Yan guys, katulad niya makintab. Yan ang tinadalo yan ng init. Pero pag may tutong, hindi matutunaw yung lead. Malamig pa pala eh. Yan guys, yan o. Huwag ninyong sisinghutin yung ano. Dito ako talo sa usok ng lead, kaya hindi ako naging matagal na technician. Palagi ako nagkakasakit. Yan guys. Ito isa namang problema guys. Tuturo ko sa'yo. Kapag ito, pagkahinang nila yan, hindi ako naghinang. Malaki nang masyado. Kapag inihinang niyan doon at ang laki, dalawang madidikitan niya na kontak. Hindi na yan gagana. May masira pa yan. Tatamaan yung data niya. Babaguhan na natin yan guys. Putulin yan dito. Tapos mayroon naman guys sa mga website kung ano yung mga itong color coding na ito, may katumbas yan doon sa website ng USB. Type nyo lang yung ano USB doon. Ayan guys, oh. Itong dalawa data yan, in saka out. Ito naman negative at positive. Ayan guys, itong red positive yan. Pag sa USB yan, ganito USB, laging 5 volts yan. Tapos ito negative, tapos ito data, yung white, itong white data negative, ito white, itong green data positive. Ito guys, itong pula positive, itong black negative. Ito hindi naman natin gagamitin, putulin na rin natin kasi data lang naman yan. Huwag na natin connect yung data, hindi naman na tayo magpo-program ng Bluetooth na yun, Bluetooth speaker. Ito guys, ipunin nyo muna para paghinang ninyo hindi magkalat-kalat. Kailangan muna ninyong lagyan ito ng lead para hindi na, para paglapat ninyo doon direkta na agad siya na idikit, isolda. Yan guys, kasi kung doon mo lalagay tapos iinitin mo tapos lalagyan mo nito, tatagalan ka. Ito naman guys, yan. Yan guys, pag nahinangan na natin ito, bubuhol na natin ito isang buhol para pagka ayos na siya, buo na, hindi mahihila yung pagkahinang mo kasi naglalak siya doon. Hahabaan nyo lang ng konti para may allowance, kahit hilahin siya hindi naman ito na hihila, hindi na babatak. Ayan, unahin natin guys yung positive. Kanina na test na natin kung alin dyan ang positive. Ito yun,
didikit mo dyan. Mabilis na mabilis lang. Yan guys, pasmado na. Yan guys. Tapos, angatin ninyo yun kasi baka nagdikit sa ibang circuit. Ay isa pa, mababanggayan dun sa body. Yan, kaangat na siya. Yan, isa pang problema niyan. Pagka guys, babaluktutin ninyo yun, kailangan yung hininangan ninyo, tiinan ninyo yun at masisira, mapupunggal yun. Kaya kailangan may nakatiin na kuko. Tapos ito, pasalubong naman natin dito. Mga limit guys yung body ng negative yun. Halimbawa ito, negative yan. Kadikit. Kaya doon na rin natin ito hihinang sa pinagtanggalan ng body ng USB. Yan guys. Itong yun ang patatamain nyo. Yung may maliit na tingga pa, yan lang nakakatunaw. Dito banda hindi matutunaw ang tingga kasi mauling, makarbon. Yan lang ang may dun lang siya, dito hindi. Ayan guys, naikabit na natin. I-check natin kung nag-short ang gawa natin, nag-short circuit. Dapat yan guys, maaaring may continuity yan sa isang, halimbawa sa forward bias may continuity siya, sa reverse bias dapat walang continuity. Pag forward at reverse may continuity, shorted ang gawa natin. Yan guys, X1 yan, 0, si 0 natin. Yan, 0 na. Test natin. Ito muna ang ground para malaman natin kung talagang ground siya, negative. Ayan, gumana. Baliktad natin. Ayan, gumana. Ito namang para hindi na tayo maarangan, dito na rin tayo mag-ground. Itong positive naman, ayan, wala. Balik natin dito. Ibig sabihin, bago ka bumalik dito guys, ang technique, ibig sabihin, nakakontak ka niyan. Ayan o. Ayan, kasi baka naman kaya hindi pumalo, hindi pala nakadikit ito. Huwag mo muna itong gagalawin. Ito ilipat mo na agad doon. Ayan, gumalaw. Ibig sabihin, nakakontak na siya talaga itong negative niya. Baliktad din naman natin ang polarity. Ayan, hindi gumalaw. Ibig sabihin guys, ayos yung pagkahinang natin. Naka-proper. Ayan. Dito hindi. Pero, check rin natin ito kung nag-connect naman siya. Maaaring nakadikit-dikit lang yan dyan. Hindi naman natin sigurado kung connected talaga. Ito na nga hanapin naman natin. Positive ng capacitor. Ayan o. Gumalaw. Ibig sabihin connected ang ating pagkahinang. Ayan. Sumusubra siya dun kasi sira na ang ating guys. Tester. Pagod na. Kung may mag-donate baga sa atin ng mayaman dyan swerte. Ayan o. Kaka-adjust ko lang yung 0 ohms nyan. Maya bago na naman. Kawawa guys sa mga technician. Bihira ang nayaman. Ayan o. Ayan. Connected siya. Pag dun sa negative, wala. Ibig sabihin, hindi nag-short ang pagkahinang natin. Ayan guys. Mamaya bubuuin na natin ito. At ito guys, isa pang technique ko. Gumagana siya, pero nagbababa ulit kasi capacitor ang natitest niya pag negative. Ayan go. Ayan. Pag binaliktad mo ulit, magcha-charge and discharge yan. Ayan, nakita niyo yan. Gumagalaw ang pointer. Ayan o. Ibig sabihin, ang una niyang pinasukan, itong capacitor. Kasi guys, alam niyo ba kung bakit yan may capacitor? Para lang yan. Halimbawa, nagdating dito, nagdalo yung 5 volts. Mahina siya. Kasi low bat na.
kailangan nito agad na maraming kunin. Mag-iipon siya dito, parang timba yan. Yan. Parang pagbulos dyan ng tubig, mag-iipon muna siya sa timba. Pupunuin niya yung timba, tapos aawas na siya doon. Yung nadating na tubig, yun din ang iniaawas niya. Kung mga ilangan ito ng mas malakas, yung circuit, ng mas marami, sa mas mabilis, kasi nag-volume kayo halimbawa ng circuit ng speaker ninyo, kailangan niya ng mas malakas na kuryente, dito siya kukuha sa timbang nakaipon. Yan, nagkukuha na siya dati, dadagdagan niya ng mas mabilis. Sure, ay nadating ay sakto lang. Pwede siyang kumuha dito sa capacitor. Kaya yan ay ang trabaho nito, para siyang timba dito na ipunan muna. Charge and discharge siya. Tuloy, yung madumi na kuryente. Halimbawa, hindi talaga yan, hindi pa yan na filter, maugong yung inyong speaker. Naririnig yan. Katulad, halimbawa, doon sa sinaunang AM radio, pagka hindi ninyo pinilter yung kuryente ninyo ng transformer, maugong ang inyong radyo. Pero ngayon hindi naman na masyado, kasi na tayo, napakatalino na ng gumawa. Yung mga IC niya may sarili ng capacitor. Pero kung dati, ganun ang nangyayari. Pag wala kang filter capacitor, nagdirekta ka sa transformer, maugong ang AM radio mo. Kailangan mong lagyan ng filter capacitor. Yan guys. Mamaya, bubuuin na natin to. Tapos, iti-test kung okay na. Bago nga pala yun guys, paki-like naman and subscribe ang aking channel para sa mga susunod pa nating mga pag-aaral, makatulong ako na madagdagan ang inyong kaalaman. Ito guys, bubuuin na natin. Bago nga pala yan, siguraduhin yung maiksi itong dalawa. Kasi baka may tamaan yan dyan na, halimbawa, nag-charge ka ay sa computer. Yan, tinarge mo. Ito, naidikit mo sa, ay sobrang haba niya. Napadikit siya dyan sa dalawang, sa negative at positive. Maaari siyang may masira. O kaya halimbawa sa battery, cellphone charger, maaari siyang may masira. Kasi yung mga bago ngayon na fast charging, ay may circuit yun na kinakausap yung kina-charge niya para i-adjust niya ng volts. Kasi kaya siya nagpa-fast charging, tinataas niya yung volts mula sa 5 volts tumataas para maging fast charging siya. Ay kung maiksi yun, napadikit doon, kaya siguraduhin nyo na wala siyang maaabot doon. Kaya gupitin nyo na agad ng mas malalim. Guys, tapos ibubuhol na natin para lumiit siya. Yan, bawasan pa natin yung dalawa. Yan guys, tingnan natin kung magkakasya. Mukhang hindi. Yan guys, masikip. Pero maganda ito guys, pag ito'y naipit, hindi na talaga gagalaw yung wire nya. Ayan guys, kumasya. Ayan o, hindi mo na yung magagalaw kahit galaw-galaw ito. Pero yung wire na hininang natin, hindi na yung gagalaw. Tatagalan na yung masira.
Kahit magbayad ng mahal-mahal yung nagpapagawa, hindi lugi. Ginawa ninyo na may naayos, may nasisira. Kawawa naman yung sinisingil. Ayan guys, sinaksak na natin, nagcha-charge na.